Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconaga. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldo na Biyerkules Gunyan, 12 Hunyo taon 2024. Sa tuya pong rurumdum Gunyan, ani kasinto 26 na Philippine Independence Day. Gunyan po official holiday. Mga baretang sa inuman tabihanan live sa mga kakamping radyo. Unyang pong aldaw, ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Natabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS-FM Naga City. Ang sabuyang FB Live, matabihan naman po sa mga official account ka mga Kakamping Radio. Sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, halin din sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Barang ko si Iban Bulawan sa lado teknikal. Ako po si John Bernas, batod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ilo sa lado nasyonal, 126 na persons deprived of liberty. Ang papalibrihon ngunyan aldaw, Independence Day kang Bureau of Corrections. 31 sa mga papalibrihon na PDLs. Iyo si mga na-acquit sa roan na tawarin ng conditional pardon. 72 malan nag-expire na ang maximum sentence. Asin adom ang natawaran ng provision. Bentras tantong andisay sa naduhulan ng parole. Katakot gani, sumirikat na sa 14,324 PDLs ang kabilugan na napalibre sa presenting administrasyon. 592 na PDL ang napalibre ka nakalisa ng bulan. Mientras tanto, inapurbaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nahiwasan pa ang sakop kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinuko kang Presidente National Economic and Development Authority, Department of Social Welfare and Development, pati naman Department of Health, asin iba pang magkakarigong ahensya kang gobyerno sa ginibong sectoral meeting duman sa Palasyo Malacanang kasugma. Gusto kang Presidente ng Pilipinas na may bali sa 4Ps ang mga bados asin mga nagpapasusong ina para masiguro ang arigladong salud ka mga umboy sa sayadang enot na sanribong aldaw. Matandaan sa railot na tilipon kalagtaligod ng Pebrero, dapit sa propuesto mga reforma sa 4Ps, ipigrekomendar kan DSWD. Langkawan pa ang kantidad kan 4Ps grant, asin matawalan man ng cash grant ang mga first 1,000 days kan mga aki. Mapalangkaw man kaya ini. Umapalangkaw man ang adjustment sa mga purchasing power kan 4Ps, beneficiaries, asin matauring insentivos sa mga ini para pakarayon ang compliance sa mga kondisyon kang programa na masimbag sa problema sa malnutrisyon asin man pagkabansot sa sinambit ng tilipon. Inapurbaran ni Presidente Marcos ang rekomendasyon kan DSWD asin sinusugo ang mga ahensya kabali ang DEDA isa pinal ang mga numero para tulos na maipautob ang kinakaipuan adjustment. Sinaram kang presenting programa ang 4Ps beneficiary family nag-re-receive ng daycare as in elementary grant na 300 pesos kada aki kada bulan sa laog ng 10 aldaw, 500 pesos kada aki kada bulan sa laog ng 10 bulan para sa junior high school as in 700 pesos kada aki sa laog pa kada bulan sa 10 bulan para sa senior high school.
Nasa 750 pesos kada bulan man ang naresibik ang kada household sa laog din sa taon para sa growth development asin monitoring ka mga aking nasa edad 2 anyos sagud 14 anyos. Sa iba palitalas ka mga baratan niya tungkol sa Senado Nasyonal, minuli sa nagdadakol na banta o external threats. Tarakan na naglalang geopolitical tension sa Indo-Pacific, pigpapahanda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Pilipinas. Ito ang sinabi ng Presidente sa sayang pagtram sa 5th Infantry Division ng Philippine Army naman sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Sigun sa Presidente, nakakahadit na ang banta sa seguridad ulita bako man o daiman maninigran narani ang Pilipinas sa Taiwan kung kaya dahil pwedeng pag-interesan kan China. Kung importante subot na maging preparado ang puwersa lalo na sa parte kan norte kan Pilipinas. Tinawandong pa kan Presidente. Duwadaan misyon ngunyan ka mga soldado sa bakong araw kahit na internal security sana o panglaog na seguridad kan Pilipinas. Sigun sa Presidente, ang puwersa reorientation kay puan mas maging pusog ang commitment ka liderato ka nasyon ng ating idepensa ang teritoryo kada Pilipinas. Tinawan doon niya na kaya ibabali ang Cagayan Valley Region na baging saro sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites asin magkaigwaning kolaborasyon sa Amerika na yung closest military ally kang Pilipinas. Liwat man tinawan doon ni Presidente Marcos na dawa nyo rin dahil matugot ang Pilipinas na makuha ang dawa sa rumpulga ng pagrugaring sa teritoryo kan nasyon. Mientras tanto mga tugag, gagamiton kang Bureau of Fire Protection ang lampas sa 2 bilyones pesos na ipinalawas kan Department of Budget and Management para sa 110 na manuaan sa Pilipinas. Nabayong fire station asin mga fire truck. Ina sinabi kan tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Annalie Agenza. Asin na sigun sa iya, piga-apritanana kan sa ilang bids in awards committee ang pagbakal ni mga kinakaipuan para sa mga ipapatugdok na pasilidad. Dagdag niya, prioridad kang BFP ang pagbakali mga fire truck as in personal protective equipment para sa mga bumbero. Kasabay gani, ipinahayag ni Atienza na makondusir ang ahensya ng maiwasan na information campaign para maiwasan ang sulo ngunyan na taguran. Paliwanag niya, pwedeng maging mitsa ang uran. Sa sulo, oras na nabasa ang electrical system. Liwat na upon kang Enero, sagkod ka nagtalikod na Hunyo 10, nakapag-restro na ning 10,996 na insidente ng kasulo sa Pilipinas na nagresulta sa pagkagadaan ng abot sa 178 persona. Mas halangkaw ini sa nairestrong 8,182 na insidente sa kaparehong panahon kan nagtalikod na taon na konsain 147 ang binawian nin buhay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong kanyang batugang alas 5:15 ng pag-aaga. Na-cite in contempt ang 8 pulis sa Quezon matapos sa magsayumang magsimbag sa mga kahaputan ka mga kongresista may koneksyon sa questionabling pananakyada o raid na sila ginibo sa harong kansarong testigong nagampang sa pagdangog kang House Committee on Public Order and Safety. Sa pagdangog kang Komite Kasugma, nagapot si Congressman Joseph Stephen Paduano sa 8 pulis kung pinaparindugan nila ang sa idang posisyon na day magsimbag sa mga hapot ka mga biyembro kan komite. Ang 8 pulis sarong-sarong nagsimbag na yes, inapurbaran kan chairperson kang komite na si Congressman Dan Alvarez o Dan Fernandez. Ang motion matapos na mayong magpahayag din pagkontradikti. Sunod na motion ni Paduano ang pagsugo kang komite sa Office of the Sergeant at Arms, ikulong ang 8 pulis duman sa Kamara sa laog din 30 diyas. Inapurbaran man tulos ang motion matapos na mayong magkontra. Ang 8 pulis inakusaran na yung nagsakyada sa harong ni Renelyn Rianzales duwang aldaw
Matapos sila magtestigo sa pagdagungkang komite katakod ka mga irregularidad kan 2023 barangay asinsangko ang kabataan elections. Ipinahayag ni Rian Sales, linaog ang sayang harong ning 8 kalalakihan nakatahob ang mga lalawagon. Saraw sa inda, iguan tato asin hinahanap ang salong Jonathan. Sigun kay House Deputy Speaker asin Quezon Representative David Suarez, ang raid sarong pagtinak-tinak sa proseso kang lehislatura. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 5:17 ang oras gunan. Ipapadala ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez bilang representante ng Pilipinas sa Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Ini ang ipinahayag ng Presidential Communications Office alagad dahil man sinabi kung tano dahil makakatindir si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinambit ng summit. Batandaan ka ng talikunan simana, nagpasiring sa Palasyo Malacanang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para personal na imbitahan si Marcos sa sinambit ng conference. Inagad ni Zelensky ang tabang ng Pilipinas para sa mental health professional unita kanaklan sa senda mga soldados asin sibilyan nangangaipuning mental wellness darabang kang panagos na gera sa pakultaran kang Russia. Ang Peace Summit mangyari sa Hunyo 15 sa Kundisay sa Switzerland kung saan pinalauman ang Ukraine bagi mo ring sarong draft resolution para matapos na ang 28 bulan na gera sa Russia. Pinalauman man na 90 mga nasyon na maatindir sa Ukraine Peace Conference sa Lucerne. Piga kondinar kan akbayan ang naging pagdepensa ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay Pastor Apollo Quiboloy asin ang pagtulinong kani sa naging pag-atake kan China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ang silambit ang payag kang akbayan matapos magparawas din payag si Duterte kan nagtalikod na Lunes dapit sa sayang pagkunidar sa excessive force kan pulisya sa pagsiserve ng warrants of arrest kay Quiboloy katakod ka mga kasong qualified human trafficking dahil silangat laban sa iya asin sa 5 iba pa. Tinabandoon ni Akbayan Party List o Party President Rafaela David na ang sinambit ng pagdepensa ni Duterte kay Quiboloy nangyari sa panangadang na Philippine Independence Day o aldaw ng katalingkasan ngunit na Hunyo 12. Ang aldaw kung kasarin pigsisilibrar ang libertad asin justisya para sa mga Pilipino. Katakot kani, ilalok ni kang Akbayan ang mga Pilipinong parating lauman ang hustisya. Matandaan ka Lunes kan magpasiring ang lampas sa sanggatos na pulis sa compound kang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City takaning iserbe ang warrants of arrest ni Quiboloy na piniluwas kang Pasig City Court para subot sa mga kasong qualified human trafficking case. Apura kayan na ang pampaman ng pastor sa mga kasong child as in sexual abuse duman sa Davao City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:20 ng pag-aaga at yan po ang tabayanan ng mga report magari sa mga pagriban niyato sa lawas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niyato kung dyan sa lado nasyonal. Mas pinakusog ang Land Transportation Office, LTO, ang kampanya laban sa mga kolorong vehicles asin ipapautob ang no court order, no release policy. Ini matapos na patalidan ni LTO Chief Vigor Mendoza mga kolorong vehicle owners na oras na makumpiskar. Uma-impound ang sasakyan na ini tulos-tulos may papalawas sa datad kang LTO o impounding area sa gudmayong magkakarigong kasuguan gikan sa korte. Sinabi kan transport groups na nawawaraan sa idang 30% ganansya uli sa mga kolorom na sasakyan. Ang kolorom na mga bihikulo ang saro sa pribadong sasakyan na ginagamit kan masadiri kani bilang sarong pampaserong luladan tangani sa nang magdelensya. Katakol kani, nagparawas na ng kasuguan si Mendoza sa gabos na regional directors, district office heads, as in happy kang LTO units, kasuhan ng kriminal ang mga magkakadarakop sa saida mga
anti-colorum operations. Mientras tanto, nakapendyente ang kasong kriminal, ang sasakyan dahil may mapaluwas sa impounding area kang LTO sa gudmayong kasuguan gikan sa korte. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:21 ang oras gunyan. Mga balita hali sa luwas, sarong 23 anyos na babae sinaksak sa Banuang Libmanan, Camarines Sur, Gadan. Report na yan, hali kay Mike Gravito. Mike. Doon arrival sa Libmanan District Hospital dyan sa Banuan Libmanan, Camarines Sur. Ang surog 23 anyos na babae, yan na matapos na saksakon asin na subsuban pa ang sa iyang harong kan dating kasaruan kan sa iyang kasaruan ngunyan. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 3:30 nin hapon kasugna kan mangyari na insidente duman sa barangay Tanag dyan sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur. Pibisto ang biktima na si Yat Liamado. Presente ang kasaruan kan sarong Roger asin residente kan barangay Tanag dyan sa Banuan kan Libmanan. Mantang ana suspek pinagbistong si Roma Mancilia 27 anyos dating kasaruan kana si Roger asin residente man kan barangay Tanag dyan sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa report kang nagrespondig baga otoridad uminabot sa residensya ni Yet nasambit na nga suspek na si Roma asin duman na pinagasubsuban kani ang residensya kay nasambit na nga biktima dahil pa na kontento ang nasambit na nga suspek na pinagasaksak ang nasambit na nga biktima na tinamaan sa iyang daghan. Ang mga residenteng nakahiling sa pangyari, ang tulos man pinagagapan ang biktima asin pinagdalagan dyan sa Libmanan District Hospital. Alagad ini ang deklaradong dead on arrival kan mga doktor. Mientras tanto, ang residensya kan nasambit ng biktima na pinagasulo pa kang nasambit ng suspitsado. Ang suspect man ang pinagdakop kang responding mga barangay official asin pinag-turnover dyan sa Ipatura kang Libmanan Municipal Police Station kasong arson asin man murder ang kakatubangon kang nasambit ng suspitsado. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:24 ang oras kunyan sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang mainit na balita kunyan sa lado nasyonal, pinagadalan pa kang Armed Forces of the Philippines kung maikonsider bilang national threat ang operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Iri sa tao kan sunod-sunod na pagkakadiskubre sa illegal na operasyon kan POGO. Sigun kay Armed Forces of the Philippines, spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, dahil pa rin na direktang masabi sa ngunyan na may mga soldados kan China ang nagkukurusin ng tagong operasyon sa Pilipinas asin na nagpapaipli sa mga POGO. Sa pagsakyada kaya ka mga otoridad sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na diskubre ang sarong uniforme kan soldados kan China. Dawala nga ni pinakalma kan Puwersa Armada kan Pilipinas ang kandalang kan publiko para agos manggalari iniimbisigaran kan mga otoridad. Pigboyagyag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pinagikanan kan tensyon gunyan sa West Philippine Sea iyo ang 10-dash line na iligal na inaako kan China sa nasa ilang teritoryo. Ito ay pinahayag ni Secretary Teodoro sa selebrasyon kang Swedish National Day and reception para kay Swedish Defense Minister Paul Jonsson kada terikod na simana. Sa sayang pahayag, sinabi ni Teodoro na gusto kan China na pag-urulayan ang sanit na detalles tanganing malingawana ang pinakasentro kang issue ang 10-dash line na iyo ang pinagpunan kang provocation. Sabi ni Teodoro, mayong diretso ang China na anabon o hinakuon ang anuman na parte kang West Philippine Sea hulit mayo sindang jurisdiction igni. Pigbuyagyag pamangkan defense chief ang mga pahayag na binabawasan sa good sa tactical level tanganing makadisturbo sa publikong Pilipino asin sa international na komunidad halis sa pagtutok sa ugat kan tensyon sa WPS. Sigun sa iya, pinupormaran kan China na paunan ang Pilipinas sa pagiling pagdistansya sa mga mayor na punto asin pagbutong kani sa sarong action drama debate kung saan nakatutok sa mga saradit na detalyes na may katuyuan o napiglaryo gikan sa mayor na minsay. Dagdag pa ni Secretary Teodoro ang mga pagmaigot kang gobyerno para masimbagan ang tensyon sa WPS padagos na tinutukan kan Department of Foreign Affairs.
Nagparawas na ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB laban sa driver as operator kang pampaserong jeep na nag-viral sa social media kan mansupog ang driver kani sa pasayro na may sobrang timbang. Sa ipinarawas na kasuguan ni LTFRB Chairman Teofilo Guades, sinusugo kani ang operator kang pampaserong jeep na may plate number NWJ 222 o 221 na nakarehistro kay Flora Magtibay asin Romeo Guerrero kan AA Transport Corporation kay Banan. Ang driver na magpasiring sa LTFRB NCR sa North Fairview, Quezon City sa mabot na Hunyo 14, alas 2:30 ng pagkahapon, tagaling ipaliwanag kung tano dahil pwedeng manimbag sa pagkakaigwan ng discourteous driver dahil pagpanunan ng pasayro asin pagbalga sa safe spaces in public transportation kang ahensya. Ang paghiro kang LTFRB ginibo matapos mag-viral ang video kasarong Joyce Gutierrez asin ipigreklamo sa ahensya ang pangyari para tawan leksyon ang driver kan sinambit ng jeep. Sa viral video, doble ang pigsingil kan jeep ni driver sa pasayro asin hinagad na magbaba sa jeep huli sa sobrang gabat darakang katabaan kani. Sinabi subot kan jeep ni driver na magabat ang 29 anyos na pasayro kaya na flat ang rueda kan sa iyang sasakyan pambira. Alas 5:28 ang oras kunyan. Sa iba pa mga balita sa Radyo Nasyonal, nagpapatarid man si Senador Nancy Binay na pwedeng magdakula pa ang gastos sa pagsuspinder kang konstruksyon ng bagong Senate building duman sa Taguig City. Ipinaliwanag ni Binay na huli sa kasuguan ni Senate President Francis Escudero, makakagawa ng pagbabago sa mga gastoson bayad sa arkila asim posibleng multa. Suportado man niya ang gusto ni Escudero na mapababa ang mga gastuson. Mientras tanto, hinanakit pa ni Binay kung na kinaulay siya ni Escudero para maipaliwanag ang gabos na mga pinagkagastusan sa mahiging bagong istaran ka mga senador. Si Binay nag-administrar sa konstruksyon bilang dating namamayo sa Senate Committee on Accounts. Mientras tanto, kasugba pigalon siya Escudero ang pagpapapundo sa konstruksyon. Piglinaw niya na mayong investigasyon dapit sa mga gastuson asin mayo man siyang naisip na mga may dapat panimbagon sa pagparadakula kang gastos sa pag-ari sa 8.9 billion pesos na ginang 12 billion pesos. Nagapilarban si Binay, rikasan ang pagripaso sa gastuson. Naginigibo ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong pamayo kan sinambit ng komite. Dahil managustuhan ni Vice President Sara Duterte ang maribok na pagsiserbi kang warrant of arrest kang Philippine National Police kay Pastor Apollo Kibuloy. Sigun sa Vice Presidente ng Pilipinas, dahil dapat nalilingawan kang PNP na dapat naikonsiderar ang seguridad kang publiko o rugnak kan mga hubines. Dahil kisumaro man siya sa pangapunan kang publiko nin pagkakagawa ng tultol, kaako-ako, asin makataong pagpapautob kan lay, asin pagtulod kang justisya sa nasyon. Dagdag pa kan Vice Presidente, ang pang-abuso pwedeng makamtan kan mga namanuwa ang Pilipino. Nangapunan man ini sa mga namanuwa na dapat maging kalmado sana, asin magkasaro sa pagtulod kang katotohan pati naman justisya. Ang Vice Presidente ng Pilipinas nagparwas kan sa iyong opisyal na minsay katakod kang pagsakyada ka mga autoridad duman sa Davao City sa mga compound kang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy huliman ka mga kinakatubang kaning kaso na may warrant of arrest gikan sa korte. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang, alas 5:30 rin pagkaaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News. Good morning! Mayong laog mo niyan, duman po sa mga taga-gobyerno partikularmente. Duman po sa pribadong sektor, kumalaog mo niyan, dapat doble ang sa inyong sweldo. Ako dyan po, deklarado bilang official holiday, drapo kan selebrasyon o ang komemorasyon kang Independence Day kan Pilipinas. Babalik kita dyan sa mga bareta na antabayaran sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jumbatas, Lapas, Kakampi mo.
Balik kita sa mga balita pangunyan sa Senado Nasyonal. Dahil na pwede magserbi ang sarong judge sa Calamba, Laguna matapos patawan ng disbarment o tanggalan ng lisensya huliman sa pagpalsipikar ng mga dokumento asin salang paggamit sa sweldo kan empleyado. Inipasado sa 42 na payan ng desisyon kan Supreme Court in Bank, pinatawad ng guilty si Judge Sharon Alabada Magallanes sa patong-patong na kasong falsification of official documents, serious dishonesty, gross misconduct, commission of crimes involving moral turpitude as in pagbalgas sa new Code of Judicial Conduct. Apor sa kastigong disbarment, tinanggal man sa pwesto si Alabada bilang Vice Executive Judge as in presiding judge kang Calamba City Municipal Trial Court Branch 13. Sigun sa Korte Suprema, nag-ako si Alabada na pinirmahan niya pa ang nakaristrong payroll o sweldo kan sayang contractual driver sa Calamba City LGU. Dawa aram niyang nag-resign na ini. Si Alabada subot ang masaniri kang ATM card ka mga nag-resign na driver. Kaya siya nag-resibi sa pigalaog na sweldo halos pun September taon 2020 sundong Hulyo taon 2021. Sigun sa mga maestrado, bako magkakaligo si Alabada o magkakaligo si Alabada o liban sa naging epekto kan sa gilibo sa imahin kang hurikatura, siriman ang kawaran pagbasol sa gilibo asing gabat kan sa iyang nakumitil na pagbalga. Apore kay Alabada, kinastigo man guilty ang sa iyang clerk of court na si Rachel Warwar Miguel asin court stenographer na si Beverly De Jesus huli sa pagpirma sa mga peking payroll register. Mientras tanto, nagapudan ang Philippine National Police sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na maging kalmado sila. Ang apila kasunod kang pagmamatagas ka mga biyemro kang Kingdom of Jesus Christ na nakabase naman sa Davao na palaugon sa silang compound ng mga pulis na maserbi ning search warrant. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fardo, ginagampanan sa ramang mga pulis ang silang responsibilidad asin dahil dapat ini mahulog sa tensyon o tensyonadong sitwasyon. Katakot ganun ang kapunan si Fardo sa mga taga-suportan kang pastor. Napabayaan silang gampanan ang silang trabaho asin kung may ano man ang reklamo, idulok ini sa tamang opisina na nakasakop sa saindang sektor. Ang paghahanap kay Kibuloy may koneksyon sa mga kinakampang kaning kaso na may koneksyon sa sexual abuse, asin man human trafficking. Isinangat na duman sa Kamara de Representantes ang propestong dagos ng iban ang operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o Pugos sa Rasyon na ugat subot ni Marbebang Krimen. Isinangat ni the House Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Bosas, asing kabataan Party List Representative Raul Manuel ang propesto sa naram kansa ng House Bill 10525. Ibinahaykan sinabit ng mga kongresista na sinanangapudan na rikasan ang pag-aprobar kinasambit ng propostong bill na maprotehir sa mga Filipino pati naman sa komunidad gikan sa paglakop ka mga krimen darakan pugo digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta, mandirido ng ganam ang Department of Justice na tulos na maipapapon pabalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos liwat maarestar duman sa Timor-Leste. Kumpiyansa ang DOJ na maipapareport ang dating kongresista depende sa direksyon na binabagtas kang gobyerno kan Timor-Leste. Pigdigaran ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Jose Dominic Labano IV ang mga payag kan legal counsel ni Teves na si Ferdinand Topacio na dineklara kang korte naman na iligal ang pagkapreso ni Teves huli sa kapalpakan kan DOJ kung kaya pinalirbi subot ini sa Bicora Preson sa Dili, Timor-Leste mientras pinjente ang pagdangog sa extradition request kan Pilipinas. Tinawan doon ni Labano na ang pagkapalibre asin liwat na pag-arestar kay Teves dahil may concern na kaulangan hulita parte ni kan judicial process kan Timor-Leste. Si Teves presente na kakustodiya ngunyan sa Pulisya Nasional of Timor-Leste asin ihampang sa korte
para sa extradition hearing. Nampang ang dating kongresista sa 10 bilang ning kasong murder, 12 bilang ning kasong frustrated murder, sinapat na bilang kang kasong attempted murder na pinadangog sa Manila Regional Trial Court Branch 51 katakod sa baragong pangyari sa Pamplona Negros Oriental. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras sa atin yan. At nabayaan dyan mga tugang mga report magkano sa mga pagriban niya sa lawas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Hinahalap na kan Department of Budget and Management ang resulta kang pag-aadal dapit sa posibleng dagdag sweldo sa mga empleados kang gobyerno. Ang resulta kang compensation and benefit study matatapos sa katapusan kang Hunyo ng taon. Sigun sa DBM, inisubot ang Viking basihan kan total compensation framework kan mga civilian government personnel. Siniguro bang kan DBM, preparado silang suportaran ang implementasyon kang salary adjustment oras na mapulbara na ini. Nasabit naman kan DBM, napigurunay naman sa pag-aadal ang iba pang aspeto kang presenting compensation system, arog kan sweldo, benepisyo, pati naman allowances. Nagdakol na ang bilang ka mga namomonitor na barko kan China sa mga islang inuokupar kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Dibasado sa datos kang Armed Forces of the Philippines, iguan ng kabilugan 146 na Chinese vessel ang namonitor sa 8 isla pun kang Hunyo 4 sundong Hunyo 10 ngunya na taon. Masalang ko ang bilang na ini kumpara sa 125 Chinese vessel na namonitor ka nagtalikod na Mayo 28 sa Hunyo 3 ngunya na taon. Sa sinambit ng datos, nagdoble ang na-monitor na People's Liberation Army Navy o Plan Warship ngunyan sa 22 kumpara kan nagtalikod na simana na nasa 11 sana. Nasiripan ang plan sa Ayungin Shoal, Pag-asa Islands, Kata, Ukuta Island, Likas Island, Lawak Island, Parata Island, asin Sabing Shoal. Bentas tanto, igwaman mga na-monitor na Chinese Coast Guard vessels sa Bao de Masinloc, Ayungin Shoal, Kuta Island, Lawak Island asin Sabina Shoal. Igwaman presensya kan Chinese Maritime Militia vessels sa Bao de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Islands asin Lawak Island. Sigun pa sa report. Binisita kang Commission on Elections ang South Korea headquarters kang Miro Systems Company Limited. Nabataw din mga automated counting machines as iba pang materyales para sa 2025 midterm election sa Pilipinas. Personal na piglibot ni Mero System CEO Chong Jimbuk asin sa iyan team si Comelec Chairman George Erwin Garcia, asin Commissioners Nelson Celes, asin Aimee Ferrolino, pati ang iba pang stakeholders. Pigpresentar kan Mero ang barabibang ACMs na ginibok ang kumpanya para sa iba pang mga nasyon, arog kan Congo asin Iraq. Pagkatapos ipahiling kan Mero sa delegasyon ka Pilipinas ang step-by-step na proseso kani para makagibo ng customized less order kang gobyerno kang Pilipinas. Ipinahilimban ang mga binagong ballot box. Pinasalamatan man ka mga opisyal kang Comelec ang Miro System sa pag-akomodar kan sa indang customization request. Agad pinapagiramdom ni Garcia ang publiko na kaypuan kontrahon kan Mero ang kaypuan na ulangon kan Mero ang huri asin mas importanteng requirement. Sigun kang Garcia, hinahalat mawangkinari kang Comelec ang source code na kaypuan makapasar sa international standard asin kaypuan man makapasar sa IT engineers kang Pilipinas. Siniguro man ni Chong sa publiko na igwasin ng magayon na reputasyon sa election technology. 5:49 ang oras yatong yan. Maidito na ang kabugtakang kamparon sa labas. Sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal. Apor sa kagadan na paimbisigaran kung isa'y nasa likod kang Philippine Offshore Gaming Organization o POGO Hub sa Pampanga. Liwat na hinurot kan duwang kongresista sa gobyerno ang dagos ng pagbawal sa operasyon kani sa Pilipinas. Sa magkasuway na payag, sinabi ni Senador Lito Lapid asin Grace Poe na
mas maray ng ipagbawal ang pugo sa nasyon asin dagos ng hubaan kung isa'y nasa likod kan bagalbo sin maiwas na hub sa Pampanga. Sigun kilapid, kay puan maibali sa investigasyon kan Senado ang pagsakyada kan Presidential Anti-Crime Commission sa Pugo Hub sa Pampanga. Sigun pa sa senador na taga Pampanga, kay puan maaraman ang katotohanan kung isa'y ang tunay na nasa likod kang operasyon kan sinambit ng Pugo. Nakabilar pa man silapid sa mga miyembros kan media na maging balanse asin responsable sa sindang ipinapahayag takali may iwasan na madamay ang mga taong mayo man talagang pagkaaram sa operasyong Kampugo duman sa Pampanga. Katungod kani, inuumaw asin sinusuportahan nilapid ang pambirang aksyon kan PAOK Sisi asin iba pang law enforcement asin intelligence agencies kang gobyerno. Nakisumaro man silapid sa kamautan kan mga namanuang Pilipino na dapat protehiran ang pangnasyon na interes asin papanimago ng mga taong impulto sa illegal na Pugo operasyon. Kasabay kani diwat na hinunot man ni Senadora Grace Poe sa gobyerno, dagos nang ipagbawal ang operasyon kan Pugo sa nasyon, ulit na matawaran ang ginagastos kang gobyerno sa pagsakyada kumpara sa nadidilensya kan nasyon. Oras siya ito matugang alas 5:52. Inumaw ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera ang pagkatoling libreng legal assistance kang Supreme Court sa mga tiyos na Pilipino. Sinabi ni Herrera, miyembro kang bagong henerasyon party list na masiguro sa Unified Legal Aid Services o OLAS program na ang mga tiyos pwede nang makinabang sa dekalidad na serbisyong legal. Sinusugo ni Chief Justice Alexander Gismundo na ang gabos ng mga abogado magtauling 60 oras na libreng serbisyong legal sa mga tiyos kada 3 taon mientras sinda aktibo pa sa abogasiya. Maliban sa mga pwedeng benepisyaryo kang programa, ang mga non-governmental as in non-profit organization na may mga kasong may koneksyon sa mga pampublikong interes. Kaumaw-umaw sigun kay Herrera, agribo ni Gismundo asing kang Korte Suprema para sa reforma sa sistema pangustisya sa nasyon. Napaganaman, tinatapos na sana ang mga patakaran kang programa bilang parte kang Strategic Plan for Judicial Innovation 2022-2027. Ipiliwanag kan Supreme Court Chief Justice na katuyang kang programa na maging marikas ang proseso sa pagkatoling serbisyong legal sa mga tiyos na Pilipino. Sigut pa Herrera, napapusog ang programa ang mandato ka mga abogado na pagserbihan ang publiko. Network News. Network News. Alas 5:53. Balikan ta mga balita halik ko dyan sa Luwas, Naga City Hall, mautang na naman ng 50 milyones pesos sa bangko. Aramon niya to kung tano tamautang sa report dari kay Junel Cuba. Junel! Go ahead, Junel! Negative. Sige, ayos na niya ito linya ni Junel. Tangan ni maaraman niya ito ang detalles kan sayang report na yan. Dapit sa panibagong planong pag-utang kan lokal na gobyerno kan Naga sa bangko. Alas 5:53 o 54 ang oras siya itong yan. Okay na si Junel. Go ahead, Junel. Gobyerno kan siyudad kan Naga, partikular na ang City Hall, need 50 milyones pesos na kantidad sa bangko. Anda 50 milyones pesos na uutangon ka na lokal na gobyerno ka na Naga, mismo nga pinagkumpirmar ni Consyal Joe Perez na ikuha na subot ng resolusyon ang sangguniang panglunsod na nagtutugot na si Mayor Nelson Ligacion na mag-utang na naman ng 50 milyones pesos para sa gigibo na upgrading ka na IT sa lokal na gobyerno kan siyudad, partikular na ang mga computer. Ang lakdang na ini, nangyari ninulihan ka nangyaring glitch sa system kanda lokal na gobyerno kan siyudad Naga, kung saan naapektaran dati ang mga gamit na computer sa mga opisina asin nakaapektar sa transaksyon kan City Hall. Sa ngunyan, bakong lisensyado and anti-malware na gamit kan lokal na gobyerno kan siyudad Naga, asin inulit kan na kawaranin kasiguraduhan asin na mas maging makusog ang seguridad
napagdesisyonan na mag-utang na naman ng 50 milyones pesos para makabakal ng lisensyadong anti-malware sa mga computer kan CDO asin ma-upgrade ang IT kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga. Sinabi ni Joe Perez na nasambit ng lakdang o utangod sa sarong pang-gobyernong bangko sa laog kan syudad kan Naga. Aprobado na subot asin na posibleng anuman na simana pwedeng gibuna ang pagutang kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga sa kantidad na 50 milyones pesos. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyang 4 minutos na lang antas mag-alas 6 na pag-aaga. Ipapanitalas ka mga bareta kunyan sa lado nasyonal. Sumilagat na sa 9.8 billion pesos ang kantidad kan danyos napigwalat sa agrikultura dara kang epekto kang El Niño phenomenon. Sigun sa Department of Agriculture, katapadiri kang 441,801 metriko toneladang kabilugan na produksyon kang agrikultura. Ang naraot kung saan nasa 170,469 hektarya ning tanuman ang apektado. Nasa 183,455 man ang mga parauma, asi mga parasira ang apektado at sa naghanap buhay dara kang El Niño. Alagad piliwarag kang DA na abot ang saraman subot sa 2% o 191,223 metric tons kang produksyon kang paroy ang nadanyaran gikan sa target na 9.2 billion metric tons na piglalauman sa piglalauman na produksyon. Mientras tanto, abuton man sa 4.20% kang 4.4 bilyon metriko toneladang mais na target na produksyon kang Pilipinas sa ngunyan. Dagos-dagos man ang tabang na pigtataw kang DA sa mga apektadong parauma asim parasira huli kang El Niño. Sa iba pang bareta halis sa luwas, groundbreaking ceremony sa pinakainot na Government Green Building sa Bicol, Ginibo Kasugba sa Pasakaw, Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Mike. Muli naman sa kamautan kan lokal na gobyerno kan Badaanin Pasakaw, Camarines Sur sa pamamayon ni Alkalde George R. Bengua na panagos na makapagtaon nin marahay asin tultol na serbisyo sa mga pasakyanyo. Ginibo na kasudma ang groundbreaking ceremony kan kainot-inuti na Green Government Building sa Bicol Region urug di sa probinsya nin Camarines Sur. Ginibo ang okasyon dyan sa Signature Park, Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw kung saan itutugdok ang nasambit ng istruktura. Naging espesyal na bisita kasudma kan Pasakaw iyo ang mga taga Philippine Information Agency sa pamamayo ni Ma'am Lacelle Makatangay, mga taga BISCAS, mga taga Department of Science and Technology, maging ang presidente kang PIEN, ang mga taga Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Mariel Tayco, ang yaon man sa okasyon asin si board member Ninyo Tayco. Sa masanling simana, posibleng puuna na sa buot ang nasambit ng proyekto asin piglalauman na bago matapos ang termino ni Alkalde Bengua ang nasambit ng Green Government Building ang magagamit naman kan mga taga-munisipyo kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimong bareta na sa lado nasyonal, mayroong epekto sa mga commuters ang piglansan na tulong aldaw na untok pasada o transport strike ang grupong Maribela sa nagkaperang lugar naman sa Metro Manila. Iniyan ipinahay kang Department of Transportation sa bagay ni Undersecretary Andy Ortega basado sa ilang assessment sa ikalawang aldaw na hirong protesta kan sinambit ng grupo. Sigun kay Ortega, dahil man talaga naguntok ang biyahe. Nagribo kang grupo, hulita kadakol sa ilang pagriba ang nagkayod mangkiraray. Hulita din nagbali sa consolidation kang prangkesa para sa POV modernization program kang gobyerno. Daw ay guwapang sarong natanang aldaw sa transport strike. Sinabi ni Ortega na dahil nagkaiguan ng negatibong epekto sa mga pasayeros sa Metro Manila asin sa enterong nasyon. Mientras tanto, mga tugang ganan ang sarong 54 anyos na babaeng prosecutor matapos tambangan. Mientras papuli sa Harungkani sa Digo City, Davao del Sur, kan Lunes nin
na nagtarigod na Lunes sa inisyal na investigasyon kan Digos City Police Station. Binisto ang biktimang prosecutor na si Leonor de la Peña. Lunad kan sa pick-up truck kan mangyari ang pamabaril. Nagsapo siya ng tama ng bala ng baril sa payo na resulta sa tulos kaning kagadanan. Ang suspect na half-brother ni de la Peña arestado man kan Digos City Police. Nabisto ang suspect matapos magtao ng pahayag ang aki kang biktima basado sa CCTV footage sa lugar. Na-recover gikan sa suspect ang 10-12 gauge sa shotgun, shells, 27 5.56 mm live rounds, sarong M16 rifle magazine, asin helmet, asin jacket na ginamit sa krimen. Iniling ang pulisya na saro sa mga motibo kang krimen ang iriwal sa daga. Pigko ni Normal Justice Secretary Jesus Crispin Libolia ang insidente asin nagpromesa ni justisya para sa ginadan na prosecutor na si De La Peña. Ang biktima nagsiserving assistant prosecutor, provincial prosecutor kan officer na provincial prosecutor duman sa Davao Occidental. Sa kamugtakang panahon, marumarom na maging bagyo ang low pressure area o LPA sa laog kan teritoryo kan Pilipinas na binabantayan kan Pag-asa. Inipatapos na matunaw na ang LPA kasugma. Sigo sa Pag-asa, nasiripan ang sentro sa katubigan kang Garcia Hernandez, Bohol. Sa ibong gani, madaraman ng pag-uran ang LPA sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, asin Agusan del Norte. Makabatiban ni mga pag-uran ang nakapirang parte naman sa Metro Manila, kabali ang mga pagtraid na lugar daraban kan thunderstorm. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang oras na ngunyan, alas 6:02 na po rin magaga. Babalik kami at yan sa pagkabaragos ka mga bareta sa Kakampi Network News. Sa tuyo na pong mga kaibanan mga baretang iatod ka mga Kakamping Radyo. Mga baretang halis sa DWEB-FM Kamsur sa Ringgonada, sa KM Kakampi naman sa Partido Area, sinuman po sa BBS-FM sa Naga City. Ngunyan pong aldaw na Biyerkules, pulang kalendaryo Independence Day, June 12. Batas, lapas, kakampi mo. Alas 6:10 ni pagaga sa oras na mga tugang, aramon lang sa baretang halis sa mga Kakamping Radyo. Erot mga baretang halis sa Ringgonada sa bayan DWEB-FM Kamsur, nasa linya ngayon si Benny Licena. Benny. Ringgonada, Kakampi mo Network News. Mabalos June, sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakami mo ba, padagos ang pagkasikasok ang lokal gubernador kan Banuana na buwa. Sa lideratan ni Mayor Persibulan kan mga programa at proyekto na tunay na dakula ang pakinabang sa aral daw na pagbuhay kan sa mga konstituentes digdi sa Banuana na buwa. Ini matapos sa kasudma, personal na atindiran ni Mayor Simbulan ang local health board meeting para pag-urulayan ang mga preparasyon na kinakaipuan para sa sarong proyekto kan Departamento de Salud na iyong ginapon na Doctors to the Baguio Program. Sa pagkakanasabi ng programa, sigun kay Simbulan, ang Departamento de Salud maabogtak ng mga doktor sa Banuana Nava na gamit ang fundo mismo kan Departamento de Salud. Sa iyang pinag-uumaw ang naging pagtatrabangan asin man ang mga espersos urog na kan representante kan Department of Health sa region na si Chris Brian Barria, Dr. Teodora Pernillos, asin man si Honorable Manol Oxiano Luzon, ang bago asin sinasabing episyenteng chairperson ngunyan, kansanggo ng Bayan Committee on Health. Sa indaman na pinag-urulayan, sigun pa kay Mayor Simbulan, ang mga plano para sa mental health programs, HIV/AIDS prevention, asin dagdag ng mga bulong asin bakuna para man sa Rural Health Unit. Yaon man, sinasabi ng pagtitripon, sinda Dr. Lumitaw kan RHU asin ang budget officer kan lokal na gobyerno na si Fatima Escuro. Sigun, Kemer Simbulan, ang sir na proyekto masiguro niin na maray na salud sa sayan mga konstituentes digdi sa Banuaan na Nabwa. DWEB-FM Radyo Ringgonada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, apresyado ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimaywat ang naging suwisyon ni Congressman Elry Villaferte na isaangat na ang magkakanigong kaso sa ombudsman ninuli sa padagos sa pag-isnab o na pagdungak ng mga pig-iimbitara ng mga resource persons. Urog na si mga haralangkaw na opisyalis kahit to ka nakalista administrasyon ni Madal Alfilor na imbuelto sa 53 milyones pesos na fertilizer fund scam.
Ini naging pahay kasudma ni Dimawat sa entrevista kan DWB Kamsura magigirumduman na ninhuli sa kawaranin Contempt Power kan Committee Bank na nagsasagibo kan legislative inquiry dahil naobligar ang mga pig-iimbitara na persona na magatubang sa nasabi ng komitiba para maaraman ang tunay na mga naging partisipasyon kan mga nisa anomalya. Sa pinakahuring intervista kay Congressman Elry Villaferte, sinabi kani na mas maray na isangat na ang kaso sa ombudsman para inina ang magpapon sa mga akusado o mga respondents sa gigibon kaning full-blown investigation. Ugma si Dimaywat. Sa siring na sesyon kan ama kan Timuan Kamsur na dakula ang maitatabang sa ginigibong investigasyon sa anomalya. Tinawag doon pa kan Vice Alcalde na gusto niya nang matapos ang inquiry para nga ni maisangat na ang kaso sa ombudsman para marilisar ang hustisya sa mga paratanong para umakan syudad na yung naging biktima ka nasabi ng anomalya. Magaling pong suggestion yan dahil sabi nga nito yan kanina yung contempt power. So kaya ang iba ini-islag kami dahil naman inipato na sanksyon o syudad dahil mayong ano kami kayan, mayong anong poder kayan. Pero kung ombudsman magpapod sa iba, they will be forced to attend kasi pwede silang makontent. So ako po, I'm very glad na nag-suggest itong El-Ray. And I am sure that this will help the investigation. Para pa kung ano, gusto ko tapusin na ini para i-file na talaga. Taanin nyo mag-usad na po ang hustisya na pinaghahaganta para sa mga paratanong. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimaywat. Antes kita magpaaram, happy wedding sa aki ni Papa Jing Florese. Ngunya na aldaw, asin ang reception at yan alas 2 pagkahapon. Yan mismo sa Shabu-Shabu sa atubangan kan DWLB kaya imbitado ang tropa at yan. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ba yun ang mga bareta halidi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Alas 6:14 oras siya ko dyan, isunod na mga bareta gikan man sa partido. Iyang kakampi partido. Kaya man talaman si Rene Orellosa. Partido! KM Partido Kakampibo Network News. Mabalos sa kakamping June o yung mga bareta gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Ang pagiging biyembro kan Philippine Army asin dating military intelligence antes na maging na biyembro kan KAFGU. Iyo ang nagluluwas na motibo sa pananambangka na mga suspitsado kidating barangay Kapitan Ray Allen Brugada. Kan barangay Mananaw tinambaka maresor ka nagtalikod na daw ni Lunes at suggest kan bulan na presente. Iyo ini anagin kapayagan ni Police Major Inara Flores, OIC Chief of Police kan tinambaka Municipal Police Station sa entrevista ka na KM Kakampi Partido Kasudma. Nagatutubod ang opisyal na dai mababa sa duwa ang suspitsado asin ang bagay ang mga biyembro kan makawalang grupo mangigirumduman na bandang alas 5:15 nin pagkahapon mentras na pinagmamaneho ni dating nga barangay Kapitan Brugada sa iyang kotse kay banan ng hepe kan tinambak ka Public Safety Office na si Mary Jane Mayhay Anselmo pasiringon sa Banuan kan Calabanga Camarines Sur. Kan an bagay an tambangan kan day mababa sa duwang suspitsado gamit ang kalibre 45 pistola sa korbadang porsyon kan Suna 7 Barangay Bagakay Tinambak Camarines Sur. Si dating nga barangay Kapitan Ray Allen Brugada ang binawian in buhay on the spot. Ninuli sa day pa madeterminaran na tama sa iyan lawas mantang ang kaibanan kani na babae na public safety officer ang nagsapo manintulong tama sa iyan lawas. Alaga din ni maswerteng nakasalbar sa pananambang. Asin sa ngunyan padagos pang pinagbubulong sa Bicol Medical Center sa siyudad din Naga. Mientras tanto, susugpak kay Police Major Flores. Mayo pa sindang nailing na rason para magbilog ni na Investigation Task Force mantang sa ngunyan. Ang investigasyon ang nasa level pa kan ipatura ka na PNP sa Banuan kan tinambak Camarines Sur. KM Partido Kakampibo Network News. Sa katagod na bareta, ang kaibanan ni dating nga punong barangay Ray Brugadan sulamenteng pwedeng maging testigo sa krimen. Sabi ka na tinambaka PNP. Detalyas kan bareta Dilo Oriana. Sulaminting ang kaibanan sa binadil na si dating punong barangay Ray Allen Brugada sa barangay Manataw sa Banuan ang pagkamagan sura ang kuning maging testigos sa sinabitang krimen. Hindi ang tinuwan doon ng mga pahayag sa kakamping ng Police Major Inara Flores ano si Chief of Police ng pinampagka sa upang pagtaga. Susog sa pahayag kani subot basado kaya sa indang ginibong isal na investigasyon
siring man na popular inspection sa lugar na pinanggaring ng Penskmen. Mayo lamang subot ng kaharungan o bagaman mga residente sa sinambit ng lugar at sinasasabing sarong liblib na lugar ini. Kung kaya mayo lamang subot tindang nako ang maging kustig-kustig. May sarong mandato ta ng harong sa arenatan alagad. Mayo man ng tao durante kang sinambit ng krimen. Huli kini sigun pa sa opisyal sulaminting ang kaibanan kini sa sasakyan na si Mary Kane Ansin mo, Hipikan Public Safety Office ng Tinambat Kentillo, at pwedeng maging tustigo sinda sa sinabit ng krimen. Huli tapos hindi nga hindi man subot yan ang mga suspitado ang kusmangkan sinabit ng pampapatila. Agad sigang kimiguro professor sa kunan dahil pasuputin din yung pupuhan din na una kakaulay. Huli man kaparagos pa din nagpaparahay-rahay. Huli man kan sinapok ka ng tamang tigbala sa sayan lawas sa kutasin at tulong mamanin na bala. Ang sinakop ni alagad bako man subot ng mga fatal kung kaya ini ang nagpaparahay-rahay sa sinabitang hospital asin lain pa kayan inisubot bago man na operahan kung kaya grabe pa ang ubagaman na grabe man ang pinagasasapo pa kaining pagkakadis o pagkakawarakan sa iyang pag-iisip. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Yana Marenaga. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Mientras tanto sa sarong mainit-init na barata digdi sa partido area, 4 na minor de edad nalunod duwa ang gadan asin ang duwa na isalvar sa nangyaring insidente sa Banuan ka na San Jose, Camarines Sur. Tad sa Prado sa Detalles kan barata. Dadaan ang duwang minor de edad pagkatapos na malunod sa dagat na sakop ka na barangay Kalalahan sa Banwaang kan San Jose, Camarines Sur, Kasod ba, Hunyo 11, 2024. Tigbistoan mga binawian na buhay na sinda dyan na Jacob Robles, 9 anyos, sin Rachel Kawili Marayan, 13 anyos, na parehong taga-Suna 4 kan sinabit ng lugar. Nakasalbara asin niya nagpapaumay sa ospital ang duwa pa nindang kaibahan na sinda dyan LJ Kawili, asin na Cynthia Marayan, parehong 10 anyos. Sigun sa mga kapamilya kan mga nalunod, naghagad sinda natabang sa mga residente sa lugar anduwa na isalbar. Pinag-aprobaran na subot ninda na isalbar sinda dyan Jacob, asin Rachel, alagad hurinakan na madukayan ang mga aki. Sa nangyaring insidente, tulos man na nagresponde para sa rescue and retrieval operation ang BEP San Jose Fire Station Operation Personnel sa lingdungkan na supervision ni Senior Fire Officer Priya Ricky Ribuya, OIC Municipal Fire Marshal, katuwang ang PNP San Jose, MDRRMO San Jose, Tigawon, asin ang Philippine Coast Guard San Jose. Nasabing composite response group, matayong po nga na-retrieve ang mga biktima bandang alas 5:40 nin hapon kasood ma. Pinasalamatan man ang volunteerism effort kan mga parasira sa barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur sa paggamit kan sa indang fishnet nganing mas mapadali ang sinabit na nga operasyon. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News dad sa Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Sa ultimo niya ito na barata ngunyan sa rong special na pagkakataon, nagbisita si Police Major General Roberto L. Rosales III, dating Regional Director ka National Capital Regional Police Office o NCRPO sa Police Regional Office 5 na nakabase sa Campo General Simeon Olas sa siyudad ni Legazpi na pinapamayon sa Guyano Regional Director na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon kan Sodma Hunyo 11 taon 2024 sa sinambit ng kampo kan na Philippine National Police. Ang pagbisita ni Police Major General Rosales ang may obeton makapagtaon ng kadagdagan na inspirasyon asin gaya sa mga presenting liderato kan na PNP Regional Office 5 bilang sarong dating Regional Director kan National Capital Regional Police Office. Sarong inspirasyon ang maiwas na experience asin karaman ni Police Major Rosales na pwedeng baging pundasyon in pagpapakusog asin pagpapaswag kan kapulisan sa reyon kan Kabikulan. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Yan tabi Kakamping June ang katripunan ka na mga barata. Di ka digdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Aurelio sa Mabalos. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Alas 6:22 pag-ali duman sa partido. Sinudyato mga barata ang telepon kan BBS FM sa Naga City kay Baran duman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado.
Salamat tabi ka Kambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Dakol pa man giraray na mga nagenyo o mga taga-naga anda nagpapayag na sinda anda grabe pa ang pagtios digdi sa laog kan na siyudad Kinaga. Ini basado sa survey na pinaggibukan Ateneo Dinaga University Social Studies sa 27 barangay kan na siyudad Kinaga. Asin na nakakuha nin 1,280 na mga respondyente gikan sa manlaylain na barangay kan siyudad Kinaga. Pig-aram ninda kung kumusta ang sitwasyon kan pagbuhay ngunyan asin kan panahonin pandemya sa laog kan siyudad Kinaga. Basado sa indang nako ang record na araman kan Ateneo Dinaga University Social Studies student na 2 sa 5 nagenyo o 37.6% ang nagsasabi na tios sindangunya na panahon. Sering man, saro sa 5 naginyo ang nagsasabi na 22.6% ang nagsabi nga naglalaan sa indang pagtios sa panahon kan pandemya. Iyan basado sa record na nakolekta kan mga estudyante kan Ateneo Dinaga University. Mailing nakadakol pa man kiraray na pamilya sa laog kan siyudad Kinaga ang nagtitios sa liderato ngunyan kana alkalde na si Nelson Licacion. Indikasyon ini na may nawawalat na mga pamilya sa padagos na paglangkaw kan mga barakalon asin pagbuhay sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, naggibo kan implementasyon kan curfew for minors ang mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Magarao Camarines Sur sa mga minor de edad. Ginebo bandang alas 10:30 nin pagkabanggi kan kapulisan kan Banwaan kan Magarao Camarines Sur sa panginginot ni Police Captain Beverly Makalahati ang acting chief of police kan sinambit na Banwaan. Nagsagibukan pagpapatrolya asin nagpasulod kan pinagapod na curfew for minors sa mga minor de edad basado man sa pinagpapasulod na National Curfew Act ang PNP kaibanan na ang tropa kan mga barangay official asin mga barangay tanod kan San Pantalyon o Magarao Camarines Sur sa liderato ni Barangay Captain Judel Sabio anda patrolya sa nasambit ng barangay. Ang ordinansang ini obheto na ipangalad ang pagbaray-basay kan mga minor de edad sa oras na alas 10 nin pagkabanggi sa gudnang alas 5 nin pagkaaga. Ini ang bakulang pagpapangalad sa mga minor de edad kundi pagtaunin proteksyon sa sainda laban sa manlain-lain ng mga kriminalidad. Pinagpahayag ni Kalahati na nasambit ng curfew for minors ipapasunod sa gabus na barangay sa sakop kan Banwaan kan Magarao Camarines Sur padagos na magsasagibok kan mga araw kaning mga aktibidad tanganing mapakaray an katuninungan asin na maray na komunidad urog na maprotektaran ang mga jóvenes asin na mga minor de edad. Pinag-ingkaminar kan Chief of Police kan Banwaan kan Magarao Camarines Sur ang mga namamanwaan na kung igwasindang naaraman asin nahihiling na bakong marhaya asin mada makaduda i-report tulos sa hipatura tanganing tulos na makaresponde ang mga kapulisan. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Rate analyzer kan NCPO madadagdagan na da. Boyet Paderes sa report. Madadagdagan na ang rate analyzer kan Naga City Police Office na mga gamit sa mga checkpoints o na sa mga driver na nakainuman nagmamaneho. Sigon kay Police Colonel Erwin Rebellion base sa pagkipag-ulay sa LTO Regional Office 5. Dahil na sinda mabakal, asin idodonate na lang sa ilang opisina, hindi posibleng maitungo nila bulan. Sinabi pa kan opisyal na makakatabang ini sa mga operasyon sa tinampo, pagpatrolya, inspeksyon, orog na sa ikamamaray kan trapiko sa syudad. Magiging duman na sasaro ang breath analyzer na pigsusup-supan kan mga driver na nakainom na makating tilingon,
maski mapulot na layla mong pighugasan. Sa ngunyan, bako lang dipisil para sa mga opisyal urog nang magpapadagos ang mga operasyon as in one time, big time, nasaro ang mga nakainom ng arak ang pigbabantayan. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mister na parabanog nin agum pinadakop ni Mrs. sa Banwaan kan Bato o kay Isminda sa report. Hulungan ang bagsakan sa rong mister ni matapos na iparestar kan sa iya man sa nga Mrs. matapos sa kasuhan ini ang korte. Mga bandang alaunanin pagkahapon kasugma sa Barangay Santa Cruz sa Bato, Camarines Sur. Ang Bato PNP pinagka-arestar ang suspect na si Hector Liagas Usea, 46 anyos may agom, residente kan Rayani del Cielo, subdivision Asuncion Street, Santa Cruz sa Bato, Camarines Sur. Nasambitan ng personan igwanin mandambiento de reso sa pagbalgar kan Section 5 Republic Act 9262 on Women's and Their Children Act. Ang mandambiento de resto pinagpaluwas kan korte diyan sa siyudad kan Iriga, mantang ini ang makakaluwas oras sa makapagpiyansa kantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Nasambitan ng suspetsaryo nung sa kulungan kan Bato Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Oscar Simenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Preparasyon kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol para man sa posibleng epekto kan La Nina, lagduan na. Daryl Banya sa report. Lagduan na ang preparasyon kan Department of Agriculture Bicol para sa posibleng maging epekto kan La Nina digdi sa riyon. Ginawan doon ni El Vincent Vegas, pamayo kan Field Operations Division, as Human Rights Program Focal Person kan DA, ang pagkakaigwanin convergence o ang pagsarong persang pagkarabangan kan iba pang mga ahensya di gobyerno, arog kan National Irrigation Administration, Department of Agrarian Reform, Tiringman and Department of Social Welfare and Development. Asin iba pa, sinabi pa ni Vegas na nagkatala sa mga preparasyon kan mga parauma, iyo ang pagtanom min paroy ngunya na bulan na Hunyo asin Hulyo sa lindungkan contract farming. Nangarig na maging bastante ang produksyon kan bagas digdi sa riyon, pag-abot kan amihan. Nakaalalay man subuot ang mga ahensya para sa mga parauma ngunya na panahon kan tiguran. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang resolusyon ni Consial Vidal Castillo na nagahagad nin refund sa laog kan kaso Ricudos na isumiter na sa ERC asinman sa kaso Ricudos Onyo 4, 2024 kada nagpasar nin na resolusyon si Consial Vidal Castillo na nagahagad nin kasimbagan sa Energy Regulatory Commission ERC manungod sa day nangyayaring refund asin na bawas sa singil nin kuryente na piga sugo kana sambit ng komisyon sa laog mismo kan kaso Ricudos kan Abril 17, 2023 nagbaba ning kasuguan ang ERC sa kaso Ricudos na ibabaan singil sa kuryente asin i-refund ada sobra sa singil na kuryente poon pa kan Mayo 2015 sigun sa kaso Ricudos poon kan ibinabaan kasuguan kan ERC sa sainda tulos manindang binawasan ang singil sa generation charge sa alagad mayo pang aktual na bilang kan refund sa singil kan na ERC kaya dai paninda nai-implementar anasambit ng kasuguan dagdag pa kan kaso Ricudos hahalaton na lang subuot ninda na maging kasimbagan kan ERC sa resolusyon na ipinagpasar kan sanggunian panglunsod kan syudad kan Naga. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, interbensyon sa mga magurang para maibitaran ang pasaway na aki sa Naga nagpapadagos
nagpapadagos ang ginigibong unyan na intervention kan Naga City Council for the Welfare and Protection of Children NCCWPC sa pagiman kan pakikipag-dialogo o pakikipag-ulay sa mga magurang na ipinagpapasairarom sa paglilecture training asin seminar. Initanganing mabawasan subuot ang mga aking pasaway sa laog kan Syudad Canaga o beto kan programa na pagirumdumon ang mga magurang na matukduan an sa inda mga kaakian asinda dai magpasaway orog na kunyaon ini sa luwas kan sa inda ngarong orog na kunyaon na ini sa eskwelahan kung saan nanunutaran pa man giraray na dakol na mga kaakian ang mga pasaway dakol man na mga akian lagalag sa laog kan Naga asin day natatawanin atensyon kan lokal na gobyerno kan Naga na purumpunon partikular na ang mga minor de edad na mga atras boys na sigyan hagad nid kwarta sa mga nagpaparking sa gilid kan tinampo. Yan tabi kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakamping Network News. Jonel Cuba, basta barata sigurado. PBS Basta Bareta sigurado. Bareta Kakamping Network News. Kakamping Network News. Alas 33 at yan babalik sa Kakamping Network News. Kakamping Network News. Network News. Jumbanas Labas. Kakamping mo. Matandaan ang sinambit ng iClinic on Wheels sa Piga Dansar sa payunot ni Governor Luigi Villaferte sa Banuan Kanliban, Camarines Sur ka nagtalikod na daw ang iClinic on Wheels nag-upresir ni na kompletong eye exams ni na libre kabali ang test para sa visual acuity, refraction, keratometry, retinoscopy, cover eye movement asin 3D depth perception. Kabali naman ang pagtoning optical care asin na serbisyo arong kang komprehensibong eye examination, color vision assessment, slit lamp testing, tonometry, check-up para sa glaucoma asin eyeglasses, pati naman lens replacement. Ang sinambit ng Optabus nakadagdag sa nagagamit ng mga advanced program pagabot sa salud kang gobyerno provincial kang Camarines Sur arog kang hospital on wheels, dental clinic on wheels, women's wellness on wheels, medical diagnostic van, pati naman laboratory diagnostic bus. Sinabi kan Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur na tinatawan na prioridad ang salud ka mga taga-probinsya na tanganing maparani sa mga tao sa maribang lugar kang probinsya kan Camarines Sur uliman sa kamaabutan kan liderato ni Governor Luigi Villaferte na mayor na importante ang pag-ataman sa salud kang kada mga taga Camarines Sur. Sa ibang detalles ka mga bareta niya tungkol sa lado lokal, hinuhurot ni Congressman Brian Raymond Yamsuan ang tulos-tulos na pagpasar kang propestong may katuyuhan gibon na sagod 6 na taon na pagkakapreso ang kastigo sa mga dayuhan na iligal na nagatrabaho sa nasyon. Itinulod ni Yamsuan ang tulos na pagpasar kang House Bill 1279 matapos maristar ang 37 anyos na Chinese nationals na sumut iligal na nagpapadalagan ning retail as in restaurant operation sa Parañaque City. Ang presenteng kastigo 10,000 pesos na multa na sigun kay Yamsuan sa dito na maray. Sinarumpak ang House Bill 1279 ang mga dayuhan na nakakuha ning IP pero nagbalyo ng trabaho dapat na maghagad ng pagtugot sa Department of Labor and Employment kunday sinda nangaling na sila pamultahon ng sagun 50,000 o 100,000 pesos. Ang illegal na foreign worker pwede man makulong ng 6 na bulan sagud 6 na taon depende sa korte. Andoy dayuhan i-deport matapos pagsirbihan ang kastigong
ipinataw sa iya. Ang employer kan foreign worker na illegal na katrabaho ang pwedeng patawan man ng kaparehang laba nin pagkakapreso asin multang 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos apura pa sa suspensyon o pagpapasarado kan negosyo kani. Nakaparaman pa sa propesto na tatawan sana nin EP ang mga dayuhan kung mayong Pilipino na gustong magibo o mayong makagibo kan sa idang kakayahan na gibuhon. Dapat man itukdo kan dayuhan ang sayang kakayahan asing kaaraman sa day maba sa duwang Pilipino kung day pwede ining pamultahon ng 100,000 pesos kada taon na day pagsunod. Pwede man da ini matawang kinara ng work permit asin ma-blacklist. Anduli sinusugo man na magkibo ng registry ka mga dayuhan na trabaho sa nasyon. Apura kaya musuan ang House Bill 1279 bigpapatrinuhan ni Congressman Elry Villaferte, Congressman Migs Villaferte, pati naman ni Congressman Huri Bata. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya ito sa lado lokal, inapod na hambog asin paipal ni Congressman Elry Villaferte ang alkalde ka Sulod Canaga na siligasyon. Ini matapos magtaram ang alkalde Canaga na kaypuan ng pagbabago sa probinsya kan Camarines Sur. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte, kunigwaman dapat naribayan asin halion yung siligasyon sa siyudad Canaga. Tinawando ni Congressman Elry Villaferte sa post sa social media na bago magtuyaw sa Camarines Sur, dapat hilingon na muna ni ligasyon ang sarili sa Salming asin na mismong ang Mayor Canaga makakasabi sa mahiling niyang makanos. Karon gani tawan doon ni Congressman Elry Villaferte ang 2024 budget kada lokal na gobyerno Canaga naabuton sa 1.65 billion pesos sa naminasakop kang 27 barangay asin populasyon ning kuradong 210,000 pesos sana. Ang 1.65 billion pesos kung babarangon sa 27 barangay maresulta ning 61 milyones pesos kada barangay. Mientras tanto, ang probinsya kan Camarines Sur may annual budget na 5 billion pesos na minasakop sa 1,036 na barangay na may lampas 2 milyon na populasyon. Ang 5 billion pesos kung babarangon sa 1,036 barangay, solamente 4.8 milyon sana ang kada barangay. Kung saan harayo na maray sa diferensya na pwedeng pakinabangan kan mga barangay digdi sa siyudad Canaga. Katakot gani sinabi ni Congressman Elry Villaferte na mas kadakol mayo sa Naga ang yaon sa probinsya kan Camarines Sur kung saan ang solamenteng kadakol sa siyudad Canaga. Sabi kang kongresista, mga adik, dakol na utang, asin dakol na kasong atubangon kang alkalde, asin kadakol na aligasyon ning korupsyon. Kabala dyan, ande masimbag kang alkalde, mapadapit sa akusasyon na siya nag-resibi ning payula gikan sa iligal na sugal na weteng. Balita na sa ruwas kang Pilipinas, kunyan. Napatulayan kang federal jury na guilty si Hunter Biden sa tulong federal felony gun charges. Aling kang korte na binalga kani ang lay na di dapat magkaiguan ng armas ang mga drug addicts. Idang inot na pagkakataon na ang immediate family member kan sarong presidente kan Estados Unidos napatunayan guilty sa sarong krimen. Matapos mabasahan nin sentensya, inugos ni Hunter Biden ang sa iyang mga partidaryos. Matapos ang pagbasa kan kastigo, pigtalaan ang pagsentensya sa matapos ang 120 dias. Balitang sports sa PBA. Grabe ang hugup-hugup na makarani sa indang pinakaprimerong corona, mas lalo pang mahanda ang Meralco sa pag-resback sa San Miguel. Kapot ang 2-1 lidrato sa indang Best of 7 Championship Series. Makakalaban kang Bolts and Bermin sa Game 4 at sila na 7 pagkamagi sa Season 48 PB Philippine Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Kinuha kang Meralco ang Game 1 93-86 bago na agaw kan San Miguel ang Game 2 95-94. Yan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga baretang nguyampong aldaw ng katalingkasan, Independence Day, Araw ng Kalayaan, June 12, 2024. Sa pagkakabilog na puwersa ka mga kakamping radyo na kita po na antabayanan live pun pang alas 5 kasubang amin ng pag-aaga.
Ali ba rin sa Kakampi Kamsur studio sa Naga City. Kay barang ko si Iban Bulawan sa Nado Tinigala ko po si Jun Bernas. Mabalos ka sa pagantabay. Sagun sa masunod niya itong pagatod ni mga baretang amay. Paantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Inipuan! Kakampi Network News. PBS.